Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Dito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain sa makatuwid bagay ang pakikibahagi ng tinatawag na salita ng Diyos. Siguro po marami na tayong natutunan sa mga napakinggan nating aral, sa mga nauna na nagpahayag dito sa unahan. Pero muli natin sasariwain, basahin at bibigyan ng buhay at hayaan natin ang kaloob ng Espiritu Santo ang magtalakay sa pamamagitan ng ating mga limitadong pag-iisip. Ang Diyos po ang magkakaloob ng kapangyarihan upang ang mga aral na ating binabasa ito'y napapalawak at magaling pong nauunawanan. Ngayon po, ang pangalawang isitas, sabi dito sa kalawang sulat ng Timoteo, sa Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang sa 13. Ito po si Timoteo, kumbaga, ang buhay-buhay nito. Si Apostol Pablo, nung tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng isang liwanag, na nabulag siya, at sa pamamagitan naman ni Ananias, nakakita siya, nangaral na siya ng salita ng Diyos. Ayun, kung yung mga tao na nakapaligid sa kanya, ang buhay na Apostol Pablo, siya po ay manguusig sa iglesia. Pagkatapos na siya nabulag at bumalik ang kanyang paningin, nakapangaral na siya ng iglesia. Kaya, ang sabi sa kanya ng mga tao na nakapaligid sa kanya, nasisiraan na siya ng ulo. Ngayon po, sa paningin ng Diyos, ang tinitingnan po kasi ng Diyos, hindi yung dati at luma. Ang tinitingnan ng Diyos, yung ngayon. Dahil, kahit mamamatay tao ka man, kahit man tayo man ay sinungaling, tayo man ay mapanirang puri o mapanghusga, sa oras na tinanggap natin si Kristo at binago na tayo, kung ano tayo ngayon, yun ang pinagbabatayan ng Diyos. Sapagkat yung nakaraan, burado na yun sa oras na nagpatawad ng Diyos. Pero po sa tao, hindi po nawawala yung background. Natisyo ikay ganito, lasinggo, kung ano-ano pa man nagawa, hindi na binabalik-balikan yung nakaraan. Dapat po hindi ganoon. Kundi kung ano yung ngayon sa harapan ng Diyos, ito po tayo ngayon. Kaya tayo'y nandirito. Dapat po, hindi na natin iniisip yung mga bagay na nakaraan. Ngayon, ito po si Timoteo, isa po sa, kumbaga, nagtiwala kay Apostol Pablo. Bagamat siya ay nasa musmos na kalagayan ng kabataan, siya po ay nabuksan na ang kanyang pag-iisip ng pakikinig ng ibang video. Kaya po, maraming mga aral o turo na sinabi si Apostol Pablo kay Timoteo para maging matatag, para maging malakas. Sapagkat dahil nga sa kanyang kabataan, baka mamaya, kung pagkasabi sa Bicol, miminuson, o kaya mamaliitin ang kanyang pagkatao dahil sa siya'y musmus na sa gulang. Pero pinalalakas po ni Apostol Pablo si Timoteo. At dito sa sitas na ito, gano'n na naman ang ginagawa. Kumbaga sa ilang dalawang sulat na ginawa ni Apostol Pablo kay Timoteo, palagi niyang pinalalakas ang loob ni Timoteo. Kaya po, ilalagay natin ang ating sarili na tayo si Timoteo. Tayo yung mahina pa ang pananampalataya, tayo yung kulang pa ang unawa, pagka minsan hindi pa na-perfect ang isang buwan sa pagbalik ng templo, dapat po unawain natin ang mga aral na ito. Sabi dito, ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang na kay Kristo Jesus. Tayo po may mga biyaya.
Ano man po ang biyayang nasa atin na ipinagkaloob sa pangalan ni Kristo Jesus, magpakalakas po tayo. Hindi lang sa pangangatawan, hindi lang sa pananampalataya, hindi lang sa pag-iisip, kundi sa lahat ng bagay, unang-una sa paggawa. Sapagkat, kahit sabihin na malawak ng ating pangunawa, hindi naman tayo pupunta ng templo, useless din. Kahit na napakasagana ng biyaya natin, ano pa, kaya natin palipatin ng bundok sa lakas ng ating pananalig, subalit kulang naman sa gawa, inactive naman, useless pa rin. Kaya po, sa bagay na ito, ang biyayang ipinagkaloob sa atin, gagawin na lang natin. Nandun na lahat, yung basic, yung mga fundamentals o pamamaraan, ang gagawin na lang natin, application sa sarili, kung paano natin isasagawa ang mga aral na ating napapakinggan at ang mga biyayang nasa atin. Sapagkat halimbawa, mahilig tayong magbasa ng banal na kasulatan, hindi naman natin nai-interpret o napapaliwanag. Ito ba ay doktrina ba, spiritual, literal, o ano pa man. Kung hindi natin nakukuha yung pinakasustansya ng mensahe, useless din ang ating pagbabasa. Sapagkat walang pumapasok sa isip sa binabasa natin. Kaya dapat po, gumagana din yung pag-analyze, gumagana din yung utak, yung isip, kung ano-ano pa man ang bagay. Kaya nga ang ating dakilang Panginoon, gumamit siya ng napakaraming talinhaga para siya sa atin doon sa mga tao na kapaligid sa Kanya kung sila ba'y marunong tumingin sa mga sitwasyon. Sapagkat ang pamamaraan ng ating dakilang Panginoon, ginamitan niya ang talinhaga, sabi niya, tumingin man sila ng tumingin, hindi nila makikita. Makinig man sila ng makinig, hindi nila mauunawaan. Kaya po, dinadaan niya sa talinhaga. Pero po, dito sa sulat ni Apostol Pablo, hindi na ito talinhaga. Direkta na itong ipinapaliwanag sa bawat isa sa atin. Ang pagpapakalakas, kalaban niya ng pagpapakahina. Kaya po, kung tayo po, hindi active sa pakikinig ng Ebanghelyo, hindi tayo palaging dumadago sa templo, paano tayo magpapakalakas? Wala tayong ginagawa. Inuubos lang natin ang oras sa ating tahanan. Sabi dito, at ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo rin ipagkatiwala sa mga taong tapat na magkapagtuturo naman sa mga iba. Kaya po, kumbaga, si Apostol Pablo yung pinanggagalingan ng aral, dikta ng Espiritu Santo. Itinuturo niya kay Timoteo. Dapat naman si Timoteo, ituturo niya rin naman sa iba na hindi masasayang yung pagtuturo. Ipagkakaloob niya dun sa mga taong tapat. Responsable na kumbaga hindi magiging pabaya. Halimbawa, yung mga sinauna nating tagapagpahayag ng Ebanghelyo, mga Ebanghilista, lumipas ang panahon, nagkaroon na rin sila ng gulang, at yung mga kabataan, tinuruan niya naman hanggang ngayon nasa middle age na ng pangangaral ng Ebanghelyo. Bago pa dumating yung oras ng pagtanda, na dumating yung kahinaan, dapat nakapagturo na rin sa iba. Kumbaga, halimbawa, yung evangelist natin, nagkakagulang na, mayroong middle age na tinuturuan na rin para matuto ng pangangaral ng Ebanghelyo, at mayroong pang mga baguhan natuturuan naman ng mga aral ng Ebanghelyo. Kumbaga, basic na dapat bata pa lang tinuturuan na upang sa ganun, pagdating ng tamang panahon, madali na siya magpaliwanag. Paano nga kung inactive? Paano nga kung palaging wala sa templo? Hindi nakikinig ng Ebanghelyo? Useless ang pagpunta natin ng templo. Bakit pa tayo nandito? Kung wala naman tayong naunawaan. Kaya po, may mga senior evangelist, may mga junior evangelist, may mga training evangelist. May mga senior medium, may mga junior medium, at mayroon naman training medium. Kung tayo po ay nahuhubog sa aral
na ating napapakinggan, malaki po ang ipagkakatiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa ayaw man natin sa hindi, may biyaya tayong tatanggapin. Kaya po, sa bagay na ito, napakaraming mga saksi ang nakarinig. Huwag nating ipagmakahiya ang Ebanghelyo. Kaya po sabi nito, makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi na nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito upang siya ay kalugdan niya o nagtala sa pagkakawal. Kaya kung halimbawa, yung senior evangelist o head evangelist, tinuturuan yung mga training evangelist para mangaral ng Ebanghelyo. Kumbaga, ang gagawin ng mga training evangelist, yung kagigiliwan siya ng senior evangelist o head evangelist. May improvement siya. May pag-assist siya. Pwede. Kaya po, kung masigasig natin ginagawa, ang mahirap po kasi dyan, minsan, sabi nga, bakit kaya ako tinawag na mangangaral? Bakit kaya ako pinili na maging training evangelist? Sa totoo lang, hindi tayo nagsasalita dito para sa kanila, kundi sasalitaan natin ang ating sarili sa pulpito. Lahat ng mga sarili natin gawa, ibanghelyuhan natin ang ating sarili. Yan po ang katotohanan yan. Itong paratindigan ito. Kasama na lang ang mga kapatid nating nagiginig sa harapan ng pinag-aaralan natin ang Ebanghelyo, walang iba yung sarili nating mga gawa. Sapagkat, tunay nga po, yung gawa natin gawa ng katawan. Pero yung pananaral, dikta ng Espiritu Santo, tinuturuan tayo kung ano ang dapat nating gagawin. Ngayon, kung wala yung kaloob ng Espiritu Santo, kahit magsalita tayo ng magsalita, wala po talagang mangyayaring improvement. Sapagkat, iba po yung laman nito, kaysa galing doon. Ito, limitado. Kung ano lang na pag-aralan natin, binasa natin, natutunan natin, yun lang. Pero yung galing sa Diyos, dikta ng Espiritu Santo, kahit napakalalim yan, uungkatin yan. Sabi nga, kapag ang salita ng Diyos, inuungkat na yung pagkatao ng bawat isa sa atin, ang tawag ng salita ng Diyos. Pumapasok hanggang sa mga hibla ng ating laman, sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, sa mga kasukasuan ng tao. Yun po yung salita ng Diyos. Salita niya. Ginagamit lang yung bibig ng nagpapahayag dito sa ulan. Kaya kahit tayo, bagamat tayo nangangarap, pwede rin tayong tamaan ng Ebanghelyo. Ngayon, kung may pagsulong yan, tunay nga po na magagalak naman yung nagtuturo. Yung mga senior evangelist natin. Kaya sabi dito, sino mang kawal na nasa pagkakawal, kumbaga dito, kung tungkulin natin sa Ebanghelyo ang mangaral ng salita ng Diyos, wala tayong pakialam sa pananasiwa. Pero kung kasama ka doon sa obligasyon ng pananasiwa, pwede ka doon. Pero kung hindi ka naman tagapangasiwa, ebanghelista ka lang, o tagapagpahayag ng salita ng Diyos, doon ka lang. Ibig sabihin, sabi nga, yung naglagay ng pagkakawal, dapat magbigay tayo doon sa nagkaloob sa atin ng pagiging kawal. Kumbaga, ipakilala natin sa Kanya na hindi tayo nagbibigay na para kalog lang natin ang ating sarili, kundi dapat kalugdan tayo ng naglagay sa atin sa pagkakawal. Halimbawa, dito sa samahan natin, ang naglagay sa atin ng pagiging ebanghelista, walang iba, ang Diyos. Kaya tayo naging tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Spokesman, o kaya messenger of God. Tagapagpahayag. Ibig sabihin, sakop tayo niya. Lamang, meron siyang pinagkatiwalaan ng mga
espiritong bataya na para antabayanan tayo sa ating mga ginagawa kung tayo'y tama pa ang ating ginagawa. Ibig sabihin, mayroong tagapamagitan sa Diyos, ang Espiritu Santo. Kaya po, dapat ang gagawin natin, kalugdan tayo ng Diyos at kalugdan din tayo ng Kanyang pinagkatiwalaan sapagkat pwede tayong sawalin o kaya sansalain sa ating mga ginagawa. Halimbawa naman sa pamumuno, ganun din naman. Kaya sabi nga, hindi nahahalubilo sa mga bagay sa buhay na ito. Pagamat may kanya-kanya tayong karanasan sa buhay, may mga problema tayong dinaranas sa pamilya, dapat natin hindi ikukunik yan sa problema ng simbahan. Dapat magkaiba po yan. Sabi nga, ang problema sa tahanan, iwanan mo sa tahanan. Yung problema sa templo rin. Hindi natin pwedeng pagsamahin yan. At kung ang sinuman ay makikipaglaban naman sa mga laro, ay hindi pinuputungan maliban na kung makipaglabang matuloy. Kaya po, kung tayo po ay lumalaban ng patas, nagpapago din tayo, nagmula sa pinaka-umpisa, start line hanggang sa finish line, wala tayong ginawang pandaraya, tayo po'y magtatamo ng tinatawag na pagtatagumpay o putong yung reward na ipagkakaloob sa atin. Kung patas tayong lumaban. Hindi yung nag-shortcut tayo na alam natin paikot ang pagtatakbuhan natin, sa gitna tayo dumaan. Dapat po hindi ganoon. Ang magsasaka na nagpapagal ay siyang kailangan unang makabahagi sa mga bunga. Totoo po. Kapag tayo po ay nagsasakripisyo, halimbawa sa panangaral ng salita ng Diyos, ano ang bunga? Hindi yung kayamanan ng bulsa mo para mapunta mo sa bulsa ko, kundi yung pagpapahalaga ng Diyos sa buhay din naman ng tagapagpahala na iniingatan, hindi ilagay sa anumang uri ng kapahamakan. Yun yung regalo ng Diyos, hindi lang natin nakikita. Wala tayong pinag-aasamasam dito, yung kaligtasan natin sa pang-araw-araw na pamumuhay at kaligtasan din ng ating nag-iisang kaluluwa. Kaya tayo nangangaral ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, iniingatan lang natin ang ating sarili. Huwag kuhanin yung kayamanan ng bulsa ng kapwa para sa mapunta sa bulsa natin. Ang mangyayari po niyan, pag iyan kinamkam at kinuha ng tagapagpahayag, mabuti pa yung mga tagasunod, tagapakinig ng Ebanghelyo na ligtas. Pero yung tagapagpangaral na iwan, nandun kasama ng mga kambing. Sapagkat salungat ang kanyang mga ginagawa sa aral na kanyang ipinapahayag. Kaya po, dapat siyasabi natin ang ating sarili kung tayo ba'y kalulugan ng Diyos bilang isang lingkod. Kung tayo man tinawag sa pagkakawal, gampanan natin ang ayon upang kalugdan tayo ng nagtalaga sa atin sa pagkakawal. Ganun po yun. Isipin mo ang sinasabi ko. Sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Hinahamon tayo dito ni Apostol Pablo. Isipin natin ang lahat ng mga bagay na ating napakinggan sa oras na ito. Ito po ang mangyayari. Bibigyan tayo ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, matututo tayong mag-balance ng mga sitwasyon. Bakit kaya nangyari yung ganito? Bakit kaya kinakailangan ganito yung mangyari sa buhay ko? Bakit kinakailangan alipustahin ako, yurakan ako? Bakit kinakailangan siraan ako? Sapagkat, kumbaga, sabi nga ni Apostol Pablo, naglagay ang nilagyan ni Satanas ng tinik ng aking sarili upang huwag akong magmalaki. Di ba ka? Kaya po, kung nagsusobra na tayo, meron pong tagasaway sa akin. Kaya po, iyan ay aral at turo ng Diyos. Alalahanan mo si Yesu Cristo ang nabuhay sa mga patay. Hindi na David ayon sa aking Ebanghelyo na pinagtiyan ko kahirapan sa mga tanikala na tulad sa mga tampalasan, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi natatanikalaan. Kaya po, ipalagay natin tayo yung si Timoteo.
na muling nabuhay sa mga patay sa binhi ni David ayon sa aking Ebanghelyo. Pahalagahan natin sa ating buhay si Hesus Kristo, na hindi po siya naparito sa sanglibutan para ganapin ang 10 utos, kundi naparito siya para ganapin ang lahat ng mga bagay na inihula na mangyayari sa Kanya. Yun po yung minsan kayo nakilang ang nakasulat sa Kanya, na siya'y panganganak sa sabsaban, na siya'y tutuyain, lilitakin, ipapakol sa cross. Lahat yan nangyari sa ating dakilang Panginoon. Pero hindi niya po ginawa ang isang bagay na hindi niya gagawin ang kalooban ng kanyang amak na nasa langit. Hindi. Inihanda niya ang kanyang sarili para ipakot sa cross. Sapagkat yung dugo niya mahalaga, na dapat dumalo yun, isakripisyo muna ang kanyang buhay para sa bawat isa sa atin, para matubos tayo. Hindi pa tayo ipinapanganak, kasama na tayo sa tinubos ni Kristo. Kaya po, sa bagay na ito, si Apostol Pablo, bagamat siya'y lahat ng mga nagsasabit lang sa pangalan ni Kristo, kanya nang ipinakukulong o ipinabibilang mo. Ang iba'y ipinapapatay niya pa sa pamamagitan ng paghahagis ng bato. Kasama dun si Esteban. Anong sinabi ni Esteban? Huwag mo pong ilagay sa kamay ng taong ito ang kasalanan ito. Kaya nakita ni Esteban na bukas ang durungawan ng langit. Kaya po sa bagay na ito, nagtiis si Apostol Pablo ng mga kahirapan. Hindi lang yung ibinilanggo, kundi meron pa siyang tanikala. 4 na bahagi ng kanyang katawan, dalawang kamay may tanikala. Kumbaga grabe nga ang torture kay Apostol Pablo. Meron pa siyang pangaw. Yung bang 2 pirasong kahoy, may kanta sa gitna at isang magkabilang lilim na nakapasok doon yung kanyang kamay kabila at yung ulo. Pero sabi niya, ang salita ng Diyos ay hindi natatanikala. Meron siyang sekretaryo nakapagsulat ng kanyang mga sulat sa mga bayan. Kasama na si Timoteo at Tito, pati si Filemon. Si Tercio, nakapagsulat ng lahat ng sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya, nakumpleto niya ang mensahe. Magmula sa Roma, sa Corinto, sa Galacia, sa Episo, sa Pilipos, Colosas, at Thessalonica. Ganon din kay Tito, kay Timoteo, kay Filemon, at sa mga lahat ng Hebreo. Ibig sabihin, ipinagpatuloy pa rin ni Apostol Pablo ang pangangaral kahit sa sulat man lang. Ngayon, napagsama-sama na yan. Nandito na sa isang kasulatan. Wala na tayong ibang gagawin, basahin na lang natin. Kaya kung si Apostol Pablo nagsakripisyo, tiniis ang lahat ng mga bagay, tayo naman po ay dapat magtiis. Sabi dito, kaya aking tiniis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang. Tiniis na ni Apostol Pablo ang lahat ng mga paghihirap kahit siya'y talikalaan dahil sa mga hinirang. Dahil sa ating lahat ng mga hinirang ng Diyos na magiging bunga ng kanyang panangaral. Na bagamat tayo'y tumataliwas ang ating mga gawa sa kalooban ng Diyos, may pagpapahalaga tayo sa aral o tinatawag na salita ng Diyos. Upang kamtan naman nila ang pagkaligtas na kay Kristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan. Yan po ang magiging benepisyo natin. Dapat ang masabi, sapagkat kung tayo nangamatay na kalakip niya, ay mga bubuhay naman tayong kasama niya. Kung ipinalalagay natin sa ating sarili na si Kristo'y namatay, kalakip natin na rin namatay yung dati nating pagkatao. Isinama na natin doon sa cross. At nung siya'y muling nabuhay, naging bago na rin tayong nilalaki. Ibig sabihin, kung ang pangalan mo, Carpio, hindi ka na yung dating Carpio, kundi bago ka ng Carpio. Ibig sabihin,
bago nang nilikha, bago nang nilalang. Kaya doon mo na may na yung bakit nagtanong si Nicodemo sa ating dakilang tayo. Ibig sabihin, ang ipinanganak sa laman ay laman niya. Ang ipinanganak sa Espiritu ay sa Espiritu na. Ang ipinanganak ng ating magulang o ng ating ina, sa laman yung ipinanganak. Ang ipinanganak ng Espiritu, bunga ng pagtanggap natin kay Kristo, ay sa Espiritu nga. Kaya po, sa bagay na ito, kung inilalagay natin ang ating sariling dating pagkatao na kasama ng napako sa cross, dapat hindi na natin binabalik-balikan yung dati nating pagkatao. Balikan natin yung papaano tayo natin tinanggap si Kristo at tinanggap din tayo. Na hindi na tayo tinawag na alipin, kundi isang anak, sapagkat minamahal ng Ama ang itinuturing ng anak. Kaya may mga disiplinang nangyayari sa buhay natin kapag tayo lumilihis. Kapag tayo hindi na natin nasusunod ang kalooban ng Diyos. Kung tayo'y mga tiis, ay mga kahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikaila siya, ay ikakaila naman niya tayo. Kaya po, sa pamamagitan ng pagtitiis, kaya natin isakripisyo lahat ng luho natin. Lahat ng alitigtigil o hilig ng laman. Na dapat sana'y nandun tayo sa sabungan o kaya nandun tayo sa katuwaan o kung ano pa man ang bagay na makasanlibutan. Nagtiis tayo kaya tayo nandito. Importante kasi yung makinig ng salita ng Diyos. Kaya kung ikakaila naman natin ang ating dakilang Panginoon, ikakaila rin naman tayo. Kaya po, sa bagay na ito, dapat po maging tapat tayo sa Diyos, maging tapat naman tayo kay Kristo. Sabi nga ng ating dakila, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya naman kayo sa akin. At sa kanyang Ebanghelyo. Ito po ang magtuturo sa atin, nagabay, nang sa ganun, maingatan natin ang ating sarili at mapunta tayo doon sa pinag-aasam-asam natin. Ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos, ilang ulit yan sinabi, ang paghahari ng Diyos ay katulad dito. Ibig sabihin, ang paghahari ng Diyos dito, sa puso natin. Kapag tayo'y ikaila natin siya, nakarecord niyan sa ating puso, doon sa aklat ng buhay, ikakaila din naman tayo ng Diyos. Kaya, kung tayo'y hindi mga tapat, siya'y nananatiling tapat. Sa pamamagitan po ng paano tayo magiging tapat. Unang-una, hindi sa pamamagitan ng pagsasalita. Hindi ipakita natin sa gawa. Nakikita man natin siya o hindi. Nasa templo man tayo o hindi. Nasa labas man tayo o nasa misyon. Ang mahalaga, ginagawa natin ang paglilingkod sa kapwa at hindi natin pinalilimutan din ibigin natin ng Diyos. Dalawa lang naman ang kautosan, ibigin ng Diyos at kapwa. Nasa templo man, pinapahalagahan natin ang kapwa, kung nasa labas man, kapwa pa rin natin sila. Useless yung pag-ibig natin sa Diyos na hindi natin nakikita, samantalang yung kapwa na nakikita natin, paano natin masasabing iniibig ng Diyos na kinamumuhian natin ang ating kapwa. Pero po ang Diyos, tapat. Kung bagamat tayo hindi naging tapat, siya'y nananatiling tapat. Sapagkat hindi mapagkakaila ng kanyang sarili. Kaya po ang Diyos po may katapatan sa kanyang sarili. Si Kristo ay may katapatan din sa Diyos. Tayo naman bunga ng aral ng salita ng Diyos o pakikinig ng Ebanghelyo. Tayo naman ay sundin natin ang huwaran na ginawa ng ating dakilang Panginoon na manatili tayong tapat sa Diyos. Lamang nagkakaproblema po dahil sa alitig-tigil. Sabi sa atin,
Hanggang kailan mo patitindigin ang bandila ni Kristo? Hanggang may buhay. Wala namang ginagawa, nasa bahay lang naman sabi hanggang may buhay. Pero bakit absent ka? Saan yung pagpapatindig ng bandila ni Kristo, hindi ka dumako? Hindi tayo tapat. Dahil sabi natin, hanggang may buhay. Once a week lang naman, hindi pa natin pagbigyan. Ibig sabihin, hindi talaga tayo tapat. Para maging tapat tayo, panindigan natin bawat Sabado o Linggo, kung saan man ang gusto natin, kung napagpasya natin ang ating sarili. Kung Linggo ba ako gagago o Sabado. Pero kung pagsabayin mo yan, mas maganda. Salamat sa Diyos, sa nanatiling malakas na nagpapatuloy sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sikapin natin na maging tapat din tayo sa Kanya. Siguro ganito na lang pakikibahagi natin sa oras na ito. Pagpalaan tayo ng Diyos, ano man ang karaingan, kailangan natin pagkaluluwan ng Diyos sa ngalan ni Kristo Jesus. Salamat at isang magandang hapon sa atin.